Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muli ang aking mga members. Walang iba kundi sina Milagrosa Luke, Genraps TV, at kay Uminus Cookie. Yun lamang po. Ating tunghayan muli ang pinale ng kwentong ito na pinamagatang Lakas at Lakam at ang kapangyarihan ng baston kontra Tamawo. Ha? Ano yun? Ano ang lumilipad na yun? Sambit ng kawal. Nang biglang napatingin naman siya sa may bandang kagubatan at nakita niya ang andaming mga iba't ibang nilalang ang papasugod sa kanilang kuta. Kaya naman napatakbo ito at kinalampag ang kampana. Nagsilabasan ang mga tao sa kanilang kubol at pati na rin ang Haring Bugna at Haring Muring para tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Nagsisisigaw ang kawal habang patakbong papunta ito sa hari. Haring Bugna! Haring Bugna! Ang dami mga iba't ibang nilalang ang papasugod sa atin ngayon! Sigaw ng kawal kay Haring Bugna. Mga kasama, ihanda ang mga kalis at buntot pagi ninyo, pati na rin ang asin. Lalabanan natin sila ng harap-harapan. Sigaw ni Haring Bugna. Mga anak, asan ang mga baston nyo? Ilabas nyo at makikipaglaban tayo sa mga alagad ng dilim. Ito na ang pangitain ni Akuyaba. Nagsisimula na. Wika nito sa kanyang kambal. Madugong sagupaan ang naganap ng gabing yun. Halos namumula na ang lupa sa dami ng dugo ang kumalat doon. Samantala, nakaharap ni Lakam ang isang kabayong tao na kung tawagin ay tikbalang. Halika kabayong tao, tayo ang magtutos! Wika ni Lakam. At sa likuran naman niya ay nandoon din si Lakas at ang kapre naman ang kanyang katunggali. Halika! Nang masubukan natin ang lakas mong danguho ka. Saad naman ni Lakas sa kapre. Napakatapang mo, bata. Tignan mo ang suntok ko. Pero bago pa dumapo ang suntok ng kapre, ay inusal ni Lakas ang orasyon ng baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Pagkatapos niyang banggitin ang orasyon, ay sabay taas niya sa kanyang baston. Kidlat! Lumabas ka! Ngayon kapre, tignan natin ang lakas ng suntok mo. Heto rin ang sayo! Nanginig ang kapre dahil sa kidlat na lumabas sa baston ni Lakas. Umandusay ang kapre sa lupa na tila'y nasunog ang buo nitong katawan. Ngayon, lasapin mo ang talim ng aking kalis. Tarak ni Lakas sa dibdib ng kapreng nakahandusay sa lupa. At maya-maya'y nagliyab ito at sabay naging abo. Samantalang si Lakam naman ay nahihirapang patamaan ng kanyang kalis ang tikbalang dahil mabilis itong gumalaw
at sadyang pinaglalaroan lang siya nito. Hayop kang tikbalang ka. Pinapahirapan mo ako ah. Pwes, kung di kita matamaan sa aking kalis, siguro naman, dito sa aking basto na to, matatamaan na kita. Kalis mo, di makatama. Yan pa kayang basto na yan? Tawang wika ng tikbalang. Agad na hinugot ni Lakam ang baston at dali-dali itong inusal ang orasyon. Nomis pactum quotidianum tuum, nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, maging isang latigo kang umaapoy! Yeah! Ngayon, siguro naman ay mahuhuli na kita, tikbalang ka. Wika ni Lakam. At napangunot naman ang noo ng tikbalang sa galit at umusok na ang kanyang ilong. Kung kanina ay pinaglalaroan lang kita, ngayon ay seryoso na ako. Kaya humanda ka na at dudurugin ko ang katawan mo, habog na binata. Yeah! Habang papasugod ang tikbalang kay Lakam, ay bumulong ito sa kanyang baston na latigo. Baston ni Bathala, pahabain mo ang latigong ito nang sa ganun ay maipulupot ko ito sa tikbalang na to nang di na makawala pa. Usal ni Lakam. Nang malapit na ang tikbalang kay Lakam, ay lumundag ito paitaas. Latigong apoy! Ngayon na! Yeah! Pakawalan mo ako dito, binata! Di ako makagalaw! Di ba sabi ko sa'yo, mahuhuli rin kita? Ngayon, lasapin mo ang kirot ng apoy na nagliliyab sa latigong yan. Dahil yan na mismo ang tutupok sa iyong katawan. Kaya wag mo lang tangkain pang makawala dyan. Dahil habang nagpuumigas ka, ay mas lalong hihigpit yan. Di ka dyan pakakawalan hanggat may hininga ka pang natitira. Ang init! Ang init! Binata, pagkawalan mo ako dito. Pangako, lalayo na ako at magbabagong buhay. Buhayin mo lang ako. Wika ng tikbalang nang biglang mas lalong lumakas ang apoy sa latigong yun. At yun na nga ang tumupok sa buong katawan ng tikbalang at naging abo. Hindi mo malilinlang ang basto ni Bathala, tikbalang. Alam niyang nagsisinungaling ka, kaya tinupok kagad. Wika ni Lakam sa tikbalang. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga taga-tribo sa mga alagad ng dilim na para bang hindi nauubos ang mga ito. Halos pagod na ang mga kalalakihan sa pakikipaglaban at unti-unti na ring nababawasan ang kanilang bilang dahil sa dami ng kalaban. Kapatid na Lakam, masyado silang madami. Maubos ang ating mga taga-tribo kung ganito lang na para bang walang pinagbago ang bilang ng mga alagad ng dilim. Halos ang dami nang napatay ng ating mga kasamahan, pero di pa rin sila nababawasan. Oo nga kapatid ko, ano kaya ang magandang gawin natin? Sa dami kasi nila, di natin sila kayang isa-isahin. Ikaw kapatid, may naiisip ka bang ibang paraan para mapadali ang pagpuksa natin sa mga yan? Teka. Alam ko na, yung kidlat. Anong kidlat? Yung kidlat na ginamit ko kanina. Pwede nating tawagin ang kidlat sa langit para minsan ang tupukin ang lahat ng mga masasamang nilalang na yan. Oo nga, pwede yung lakas. Mas magandang sabay natin tawagin ang kidlat. Sige, sige. At muling inusal ulit ng dalawa ang orasyon ng baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, inuutusan ka namin na palapasin ang kidlat sa langit para patamaan ang lahat ng mga masasamang nilalang at elementong narito ngayon sa aming tribo. Ngayon na! Yeah!
Tupok lahat ang nilalang ng dilim at wala ni kahit isa ang nabuhay sa lakas ng kidlat na tumama sa kanila. Nagtagumpay ang mga taga-tribo laban sa mga nilalang ng dilim at marami sa mga kalalakihan ang nasugatan dahil sa labanan na yon. Salamat sa inyo mga anak. Akala ko ay katapusan na namin dahil sobrang dami nila. Buti na lang at natulungan tayo ng basto ni Apo Yaba. Oo nga, salamat sa inyo mga apo at naubos nyo sila sa isang idlap lang. Si Lakas po ang nakaisip po nun, Lolo. Ama, Pero dalawa tayong gumawa noon, Lakam. Di ko naman kakayanin yon kung hindi dahil sa tulong mo. O siya, tulungan muna natin ang mga kasamahan natin na sugatan para magamot ng ating mga babaylan. opo Ama. Sagot ng kambal. Sa kabilang dako, magdamag naghintay ang mga tamaho sa pagbabalik ng mga inutusan nilang alagad. Pero ni isa ay wala nang nakabalik. Lintik. Di ko na maramdaman ang mga presensya ng mga inutusan ko Mukhang napatay na nga silang lahat. Ganun na lang ba kalakas ang mga tao ngayon? Ni halos isa ay walang nakabalik. Pinuno, huwag ka nang magtaka pa. Mahihinang nilalang lang ang mga yon. Kaya silang puksain ng mga tao. Dahil alam nila, ang sandatang gagamitin nila para sa mga yon. Hindi kagaya sa atin, na mas mataas ang uri. At mas lalo pa tayong mas makapangyarihan kaysa sa dati. Kaya nating pulbusin ang mga yan, Pinuno, nang walang kahirap-hirap. Pwes, kung wala man makabalik, mamayang gabi, tayo naman ang lulusob sa tribo yon. At wala tayong ititira sa kanila, maliban lang sa mga kababaihan, dahil kailangan natin sila. Wika ng pinunong tamawo sa kanyang mga kasama. Samantalang, sa tribo naman ni Haring Bugna ay patuloy pa rin ginagamot ng mga babaylan ang mga sugatan na lalaki. Bugna, sila na ba yung tinutukoy mo sa akin nung isang araw? Hindi po, Amang Hari. Mga alagad pa lang yung mga nakasagupa natin. Wala pa ang inaantay kong mga tamawo dyan. At alam ko, sila ang nag-utos na salakayin tayo. Paliwanag ni Haring Bugna kay Haring Muring. Nang biglang sumabat si Lakas. Ama, Lolo, siguro ho mas mainam kung lumayo muna kayo dito sa islang ito. Doon muna kayo, Ama, sa isla ni Lolo Muring at dalhin nyo na ang lahat ng mga sugatan. Kami na po ang bahala dito para di tayo mamatay lahat. Suhestyon ni Lakas sa kanyang amang hari. Maganda ang naisip mong yan, anak. Pero hindi ako alis dito. Sama-sama nating tapusin silang lahat. Amang Hari, baka pwedeng doon muna kayo sa inyong isla kasama ang mga sugatan kong tauhan. Sige, anak kong hari. Sabihan mo sila na lalayag na kami mamayang tanghali ha, para makarating kami doon ng maaga. Sige ho, Amang Hari. Sagot nito. Pinuntahan ni Haring Bugna ang mga tao at nagwika ito ng, Mga kasama, madami ang nasugatan na sa atin at tiyak kong di pa dito nagtatapos ang labanan na to. Dahil hindi pa nagpapakita ang mga tamawong nakalaya sa sumpang ibinigay ni Apo Yaba sa kanila noon. Kaya naman, kung sino man sa inyo ang gustong sumama kay Haring Muring sa kabilang isla, ay sumama na kayo sa kanya para din na kayo madamay pa dito. At sa mga gusto namang magpaiwan, ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil mga tamawo na ang ating makakalaban. mahabang paliwanag ni Haring Bugna sa mga tao. Nagsilikasan naman na ang mga tao doon at lahat ng mga babae ay sumama sa paglalayag ngayon. Iilan na lang silang natira sa tribo at naghahanda na sila sa muling pagpapakita ng mga tamawo. Ang ibang kalalakihan ay gumawa ng tirador para itirador nila ang asin na ibinalot sa dahon. Nakahanda na ang lahat ng kanilang mga sandata laban sa mga tamawong inaantay ni Haring Bugna. Pagsapit ng gabi, Mga kasama, ihanda nyo ang inyong mga kalis at buntot pagi. At yung mga may tirador dyan, ihanda nyo na rin ang inyong mga asin. Baka kasi biglang lilitaw ang mga yun dito. At least ay handa na tayo.
Wikang paalala ni Haring Bugna sa mga kasamahan nito. Ama, ang mga makakalaban ba natin ay mga engkanto? Oo anak, mas mataas ang uri ng mga yon kaysa sa mga nakalaban natin kanina. Sana kayanin natin silang lahat. Ganun ba, Ama? Malalakas pala sila kung ganun. Sige, susubukan kong hilingin sa aking baston na bigyan kayo lahat ng karagdagang lakas na kapantay sa mga engkanto na yon. Kapatid na Lakam, pwede bang hilingin mo sa iyong baston na bigyan ng sapat na talim ang kanilang mga kalis, yung kayang makapatay ng tamawo? Sige, sige Lakas. Sang-ayon na wika ni Lakam sa kapatid. Pagkatapos nagawa ng magkapatid ang hinihiling nila sa kanilang baston, ay nagpahinga na muna silang lahat dahil palalim na ng palalim ang gabi. Pero wala pa din ang kanilang inaantay. Hanggang sa pagsapit ng madaling araw, ay lumusob na ang mga tamawo sa tribu ng hari. Ama, may nararamdaman akong paparating dito. Wika ni Lakam, at biglang tumayo ito at inusal ang orasyon ng baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, Ipakita nyo sa amin kung sino ang mga paparating ngayon dito sa amin. Biglang lumiwanag ang paningin ng mga taga-tribu sa dilim. At kahit malayo ay kitang-kita nila kung sino ang mga papalusob sa kanila. Mga kasama, magsipaghanda na kayo at andyan na ang mga inaantay nating mga tamawo. Sigaw na wika ni Haring Bugna. Mga ilang segundo lang ay andoon na ang mga tamawo at nagharap-harap na ang dalawang pangkat. Kamusta na? Matagal-tagal din panahon nung huli tayong nagkita. Bugna. Ngayong nakabalik na kami dito, ay uubusin na namin kayong lahat. Nang sa ganon ay makabawi naman kami sa inyo sa parusang inabot namin sa kami ninyong mga tao. At kapag naubos na namin kayo, ay kukunin na namin ang lahat ng kababaihan dito sa inyong tribo. At bakit kayo tumatawa, Bugna? May nakakatawa ba? Meron. Dahil ang inaambisyon yung mga babae ay wala na silang lahat dito. Wala nang mga tao dito sa lugar na to, maliban na lang sa amin. Kaya wala na kayong makukuha pang mga babae dito sa isla ko. Tawang sagot ni Haring Bugna sa pinuno ng mga tamawo. Nangunot ang noo nito sa sinabi ni Haring Bugna at nanggagalaitin na ito sa galit. Hindi! Hindi maaari ito! Mga alagad, tignan ang mga kubol nila! Galit na utos ng pinunong tamawo. Pinagbubuksan ng mga tamawo ang mga kubol at wala nga silang nakita ni isang tao doon, maliban lang sa mga kaharap nila ngayon. Pinuno, nagsasabi siya ng totoo. Wala nang tao sa mga kubol, liban lang sa kanila. Oh, ano ngayon? Naniniwala ka na, ha? Tamawo? Ginagalit mo talaga ako, Bugna. Ngayon, lasapin niyo ang inyong kamatayan! Mga alagad, sugod! Galit na utos ng pinuno ng mga tamawo sa kanyang mga kasama. Mga anak, kayo na ang bahala sa pinuno nila at kami na rin ang bahala sa mga alagad niya. Basta, mag-iingat kayo mga anak, ha? Wika ni Haring Bugna sa kanyang mga anak. Opo, Amang Hari. Sagot ng kambal. Mga kasama, ihanda ang mga tirador nyo. Sa hudyat ko ay itira nyo sa kanila ang mga asin. Wikang muli ni Haring Bugna. Nang malapit na ang mga tamawo sa kanila, ay nagbigay na ng hudyat ang hari. Mga kasama, ngayon na!
Anong nangyari? Hindi na tumatanap sa kanina ang asin. Nalintikan na. Gulat na saad ni Haring Bugna. Mga kasama, ilabas ang mga kalis nyo at makikipagsabayan tayo sa kanila. Nagsagupaan ang dalawang pangkat at nagulat ang mga tamawo dahil nasusugatan sila ng mga ito ngayon. Hindi kagaya ng dati na hindi tumatalab ang mga sandata nilang mga kampilan dahil yun ay gawa lamang sa bakal at walang orasyon. Kaya pala naubos ang mga ipinadala ko dito dahil ang mga kalis nila ay gawa sa tanso at pilak. At nakakasiguro akong may orasyon yun dahil nasusugatan ang mga alagad ko. Pero walang silbihan sa akin. Kahit ilang orasyon pa ang ilagay nila dyan, ay hindi tatalam sa akin. Sabit sa isip ng pinunong tamawo. Hoy tamawo! Ano na? Papanoorin mo na lang ba ang mga kasamahan mo? Kami ang makakalaban mo, kaya ihanda mo na ang sarili mo! Kanina pa ako handa mga hangal. Puro kayo putak dyan. Bakit di nyo ako sugurin? Wika ng pinunong tamawo sa kambal. Isinukbit ng kambal ang kanilang baston at hinugot nila ang kanilang kalis at sabay lumundag ang mga to patungo sa tamawo. Yeah! Pagdapo ng kanilang kalis sa tamawong yon, ay hinawakan lang ito ng kanyang dalawang kamay. Ha? Hinawakan lang niya ang kalis. Di man lang siya nasugatan. Oo nga. Wika ng kambal. Sabay hatak sa kanilang kalis sa kamay ng pinunong tamawo at lumundag ulit sila sa magkabilang direksyon para patamaan ang pinunong tamawo. Subalit, nang hahatawin na nila ito, ay biglang nawala ang pinunong tamawo. Ha? Nawala? Sambit ng kambal. Mga binata, ano ba ang pinapatamaan niyo dyan? Andito ako sa likuran nyo. Wika ng pinunong tamawo. Pagkalingon ng dalawa, ay binigyan nito ng pinunong tamawo ng napakalakas na suntok at sipa ang dalawa. Tumilapon ang dalawa sa malayo sa lakas ng sipa at suntok na pinakawalan ng pinunong tamawo sa kanila. Lakam, ayos ka lang ba? Ayos lang ako kapatid. Kaya ko pang lumaban. Sagot ni Lakam. Malakas ang nakaharap natin kapatid. Halos nayanig ang katawan ko sa suntok na pinakawalan niya sa akin. Ganon din sa akin, Lakas. Akala ko mawawalan na ako ng ulirat sa sipang yun. Buti na lang at naisangga ko kahit papaano ang kamay ko. Kung hindi, baka nabalian na ako ng buto. Saad ni Lakam kay Lakas. Ano na? Hanggang dan na lang ba kayo? Kung ganon, kayo na ang mauunang papatayin ko. Wala pala kayong binatbat. Wika ng pinunong tamawo sa kambal at papalapit na ito sa kanila. Kapatid na Lakas, ano nang gagawin natin? Lakam, kailangan natin siyang sugurin sa harap at sabay natin patamaan ng kanyang dibdib. Yun na lang ang naisip ko sa ngayon. Sige kapatid, bahala na dyan. Sang-ayon ni Lakam sa naisip ni Lakas. Kaya naman sinugod nila ito ng harap-harapan. Nilundagan nila ulit ito ng sabay at nakaporma na ang kanilang mga kalis sa pagtarak sa puso ng pinunong tamawo. Pagbulusok ng dalawa ay inihataw nila ito ng buong puwersa. Ha? Naputol! Sabay na wika ng dalawa. Mga hangal,
hindi tatalab yan sa akin. Ngayon, ako naman. Wika ng pinunong tamawo at nag-umpisa na rin itong mag-orasyon. Oram pactum debilis muam. Oram pactum debilis muam. Oram pactum debilis muam. Ha? Ano yan? Umaapoy ang kanyang kamao. Lakam, tagilid tayo dyan. Kapag isinuntok niyan sa atin, siguradong luray-luray ang katawan natin. Kaya humiling tayo sa ating baston na panangga. Jack, isusuntok niya yan sa atin. Sige, lakas. At nag-orasyon na nga ang dalawa. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, pagkalooban mo kami ng panangga. Ngayon na! Ito na ako. Tanggapin niyo ang bagsik ng aking kamao! Halos magtumbahan ang mga puno sa lakas ng epekto ng suntok na pinakawalan ng pinunong tamawo. Kahit hindi sila nasaktan, ay tumilapon pa rin sila sa malayo. Whew! Ang lakas nun, kapatid. Buti na lang at harangan natin. Oo nga, kapatid. Sobrang lakas nun. Buti na lang kamo at meron tayong harang. Kundi lasog-lasog talaga ang katawan natin. Lakam, may naisip akong paraan para magapay natin ang tamawong yan. Ano yun, kapatid? Hilingin mo sa baston mo na maging bangkaw na kahit anong kapal ng balat ng tamawong ito ay kaya niyang butasin. Tapos ano? Tapos, ako naman ang haharap sa kanya. Lilinlangin ko siya. Tapos ikaw naman ay patamaan mo ang bandang puso niya habang nakatuon sa akin ang atensyon niya. Okay? Magandang idea yan, kapatid. Sige, basta mag-iingat ka dahil malakas ang kalaban natin. Salamat, Lakam. Sige na, hilingin mo na bago pa ako sumugod sa kanya. Sige. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, maging bangkaw ka na kahit anong kapal ng balat na kaharap namin ngayon ay kayang-kaya mong butasin. Ngayon din! Sa isang iglap ay naging bangkaw ang kanyang baston. O siya, Lakam, bahala ka na ha. Sana ay mapatamaan mo siya sa dibdib habang nililinlang ko siya. Sige, kapatid, ako ang bahala. Wika ni Lakam sa kapatid. Pero bago sumugod si Lakas, ay humiling din ito sa kanyang baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, maging isa kang latigo. Ngayon din! May kapangyarihan pala ang inyong mga baston. Pwes, tignan natin kung sino ang mas makapangyarihan. Puro kasatsat! Ngayon, lasapin mo ang hagupit ng aking latigo! Yeah! Sabay lundag ni Lakas at inihataw niya ang kanyang latigo sa tamawo. Heto, lasapin mo! Yeah! Yeah! Daing ng tamawo. Nagulat ito dahil kaya palang sugatan ng latigong yun ang kanyang balat. Kaya naman, sa galit ng tamawo, ay sinalo niya ang pangatlong hataw ni Lakas. Hiya! Huli ka, Balbon! Wika ng pinunong tamawo. At sabay hinila nito ang latigong yon. At palapit na ng palapit si Lakas sa pinunong tamawo. Dahil sa ayaw kasing bitawan ni Lakas ang latigong hawak niya. Kaya naman, tuluyan na itong nasakal ng tamawo. Ngayon, dudurugin ko ang iyong leeg! Gigil na sakal ng tamawo. Pilit namang hinahatak ni Lakas ang kamay ng tamawo sa pagkakasakal. Lakam! Lakam, ngayon na! Sigaw na wika ni Lakas sa kanyang kapatid. Pero
Di ko kita kapatid, dahil nakaharang ang katawan mo. Basta! Bahala na! Sige na! Desididong wika ni Lakas. Nagdadalawang isip naman si Lakam kung ibabato niya ba o hindi ang bangkaw. Pero dahil nakikita niyang nahihirapan na si Lakas sa pagkakasakal sa kanya, ay hindi na ito nagdalawang isip na ihagis ang bangkaw niyang hawak. Patawarin mo ako, kapatid. Bangkaw, ikaw na ang bahala sa kapatid ko. Maluhaluhang wika ni Lakam. Sabay hagis niya na ito sa pinunong tamawo. Tumagos ang bangkaw sa katawan ni Lakas at tumusok din ang talim nito sa sentro ng dibdib ng pinunong tamawo. Ngunit mababaw lang ang bumaon dito dahil sa medyo makapal at makunat ang balat nito. Kaawa-awang binata, nagsakripisyo pa para lang gumana ang plano nyo. Pero di nyo inisip na kasing kunat ng ugat ng kahoy ang balat ko. Tawang wika ng pinunong tamawo. Kung ganon, ibubuhos ko na ang lahat ng aking lakas. Wika ni Lakas. Sabay hawak nito sa bangkaw na tumagos sa kanyang katawan. At pilit nitong itinutulak pabaon sa dibdib ng tamawo. Lakam! Tulungan mo ako para bumaon ang bangkaw na to! Andyan na ako, kapatid! Sigaw ni Lakam. At agad tumakbo ito patungo sa kanyang kapatid. Heto na ako, kapatid! Lumundag si Lakam at buong puwersa niyang sinipa ang dulo ng bangkaw na tumagos sa katawan ni Lakas para maibaon ng husto ang talim ng bangkaw na nakadiin sa dibdib ng tamawo. Tumagos ang bangkaw sa katawan ng pinunong tamawo at nabitawan na nito si Lakas sa pagkakasakal. Di ko akalaing maiisahan niyo ako. Para yan kay Lakas, nang dahil sa'yo, napatay ko ang aking kapatid! Sigaw ni Lakam sa pinunong tamawo. Biglang nagliyab ang katawan ng tamawong ito at unti-unti itong naging abo. Agad namang dinaluhan ni Lakam ang kapatid niyang naghihingalo. Kapatid ko, Lakas, patawarin mo ako. Hindi ko kagustuhan ang nangyari. Okay lang yun, kapatid ko. Kung hindi mo naman gagawin yun, ay tiyak na hindi natin siya mapapatay. Naghihingalong wika ni Lakas. Natalo na rin ni Haring Bugna at ng mga kasamahan nito ang iba pang mga tamawo. At nang paglingon ng hari sa kanyang kambal, ay napasigaw ito. Lakas! Sigaw ng hari habang patakbo itong papalapit sa anak na naghihingalo. Lakam, ano ang nangyari sa kapatid mo? Ama, isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Mapatay lang namin ang pinuno ng mga tamawo. Paliwanag ni Lakam sa kanyang ama. Anak ko, lumaban ka. Kaya mo yan. Ama, masaya na ako dahil napuksa na natin silang lahat. Hanggang dito na lang siguro ang aking buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Mabubuhay ka. Manalig ka lang sa ating bathala.
Napapaluhang wika ng hari nang biglang ipinikit na nilakas ang kanyang mga mata. Kapatid ko! Patawad, kapatid ko! Patawad! Iyak na wika ni Lakam sa kapatid niyang wala ng buhay. Maya-maya ay biglang lumutang ang dalawang baston at umiikot ito ng napakabilis hanggang sa umilaw ito ng napakaliwanag. Lakam! Sino ka? Bakit sobrang liwanag mo? Di kita makita. Lakam, ako ang sugo ni Bathala. Pagkarinig nilang lahat yon, ay dali-dali silang lumuhod lahat at nagbigay galang. Naparito ako dahil nakita ng ating mahal na Bathala ang kabutihan ng inyong na magkapatid. Kaya naman, inutusan ako na gawaran kayo ng pasasalamat dahil handa niyong isakripisyo ang inyong buhay para lamang malabanan ang kasamaan ng dilim. Paliwanag ng sugo. Biglang bumaba ang baston at lumapat ito sa katawan ni Lakas na wala ng buhay. Maya-maya'y lumiwanag ang buong katawan ni Lakas at nakakasilaw itong tignan. Napapikit ang lahat dahil sa tindi ng liwanag na bumabalot sa katawan ni Lakas. Nang biglang nawala ang liwanag at biglang nagsalita si Lakas. Ama, kapatid ko, bakit kayo nakapikit? Wika ni Lakas. Pagdilat ng kanilang mga mata, ay biglang napayakap si Lakam at ang kanyang ama sa sobrang tuwa. Anak ko, salamat at nabuhay kang muli. Wika ng hari, habang mahigpit na nakayakap ito kay Lakas. Kapatid ko, buhay ka nga! Salamat sa Bathala at binuhay ka niyang muli, kapatid! Saad din ni Lakam. At nagalak din ang mga kasamahan nila dahil sa muling pagkabuhay ni Lakas. Ha? Namatay ba ako? Akala ko ay natutulog lang ako eh. Pagbibirong wika ni Lakas. Walang humpay na kaligayahan ng lahat dahil sa wakas ay wala ng mga alagad ng dilim na manggagambala pang muli sa kanilang isla. Kaya simula noon ay tahimik nang namumuhay ang mga tao roon. At dito nagtatapos ang isa na namang kwentong aking isinulat na pinamagatang Lakas at Lakam at ang kapangyarihan ng baston kontra Tamawo. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay ng kwento ni Lakas at Lakam. At sana ay naibigan nyo ang aking kwento. Yun lamang po. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Roslyn Pasamante, Charlene Gumansing from Oman, Mirna Boho, Rakgi ng South Korea, Joy Alpeche, Miss Miyami Laurel, Marilu at kay May Chillers Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang nagkikinig sa aking channel. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!